again, isang magandang araw po sa inyong lahat. This is FO1 Harry Malianaw. Ngayon po tayo po ay magbibigay muli ng tips, advice para po sa mga first-time applicants at future applicants about po sa dental examination, kung paano natin maipasa ang ating dental examination kung tayo po ay nag-a-apply sa PNP, VFP, BGMP or sa iba pang uniform service. Tayo po ay magbibigay ng mga tips base po, based po sa ating personal experience bilang dating applicants. Okay, kung tayo po ay mag-apply sa uniform service, unang-una po, dapat po natin siguraduhin na wala po tayong tinatawag na impacted teeth o yung ngipin po na ang kanyang pagtubo ay hindi po straight, hindi tuwid. Yung kanyang pagtubo po, hindi pa siya lumalabas, yung kanyang pagtubo ay tinutulak po yung ibang ngipin. So, kailangan po yung ipatanggal, ipabunot, kailangan po yan ng operasyon na kung saan ay kailangan ding magpahinga after ng operation ng ilang buwan. Okay? Based on my experience po, hindi ko po din alam yan dati. Sa isa po sa aking body, yung aking kasama sa pag-apply na pagdating po sa dental examination, okay, nag-apply na kami at pinasubmit kami ng panoramic x-ray at doon na po na-discover na meron pala yung isang kasama ko ay meron siyang natawag na impacted teeth, okay, na kailangan bunutin. So, yun nga, doon nga sa pag-examine ng dentist ng bureau, ayun nga yung advice sa kanya. Kailangan yung munang ipatanggal, ipabunot yung kanyang ngipin na impacted, and then magpahinga siya ng ilang buwan, and then apply po ulit. So, ganun po. Hindi po alam lang po namin na ganun pala. Hindi sana yun muna yung ginawa namin para hindi na po nasayang yung aming ibang gastos, yung effort. Pero okay naman kasi at least nagkaroon tayo ng idea, experience kung ano yung mga dapat gawin. Ito nga yung aking binabahagi sa inyo ngayon. Okay? So kung kayo po ay mag-apply, siguraduhin po natin, okay, na wala po tayong tinatawag na impacted teeth. Kasi pag meron po tayong impacted teeth, ay automatic po ay hindi po tayo makaproceed sa next po na step na ating in-applyan. Bakit? Sapagkat kailangan po yan ipatanggal, ipabunot. Okay? Kailangan po yung operahan. So, kung tayo po ay tinanggalan, binunutan ng ngipin, especially yung impacted, ay nangailangan po yan ng ilang buwan na pahinga bago po tayo sumabak na naman sa pag-apply o sa training. Ang po ng kabady ko ay minimum po of 6 months na pahinga. Ang alam lang sana namin noong una pa habang naghihintay pa kami ng quota na kailangan pala ganyan, di sana na namin yung ganyang proseso, yung ipra-check namin kung meron kaming impacted at kung meron natanggal namin. Okay? Yan, malaki po yung chance natin na tayo ay mapasa sa dental examination kung wala po tayong impacted na ngipin. Okay? Ano pa? Kung tayo po ay magpo-proceed sa dental examination, siguraduhin po ninyo na kayo na po ay nakapag-dental cleaning. Okay? Napalinisan na po ninyo ang inyong ngipin. Tulad po sa akin, nung nag-apply po ako, ay ako po ay pinakomply ng dental cleaning kasi nga na-check based sa pag-examine ng dentist sa bureau ay hindi masyadong malinis yung aking ngipin. Kaya ayun nga, pinakomply ako within 1 day, kailangan ay ako ay magpa-dental cleaning at kailangan ng certificate na ginawa ko ito at nabalik ako. Okay? So sana before that, ginawa ko yon para hindi na ako kabalik-balik. Okay, hindi doble yung effort ko. So, ganun. Ano pa?
Before po ng dental examination, dapat kayo po ay yung inyo pong mga ngipin, yung mga dapat pong bunutin ay inyo na pong pabunot. Kung meron pong dapat pasahan, especially po yung meron mga butas-butas dyan sa ating mga ngipin, ay papastahan na po ninyo. Gaya din po na nangyari sa akin. Okay, dental cleaning, and then meron pong isang ngipin na pinapasta po sa akin kasi nagsisimula na siyang lumalaki yung kanyang butas. So para hindi po kayo pabalik-balik, before po ng dental examination o before po kayo mag-apply, ay papastahan na po ninyo ang dapat pastahan sa inyong mga ngipin, ipabunot yung mga kailangan ipabunot, at ito pa po, palagyan ng mga postiso yung mga ngipin na blanco na po sa atin. Okay? Huwag po ninyong kalimutan yan. Isama rin natin. Before po kayo mag-proceed ng dental examination, make sure na hindi na po kayo o wala po kayong impacted teeth. Paano po natin malaman? Sa pamagitan po yan ng panoramic x-ray. So, kung meron po kayong panahon o pera, mag-advance na po kayo para malaman ninyo kung meron kayo yan o wala. Tika, kung meron po kayong mga nabunot na ng mga ngipin, mas maganda po ay paggawa na po ninyo ng postiso before po kayo mag-proceed sa dental examination para complete po yung ngipin natin, especially po yung mga nabunot ng ngipin sa harapan na kung saan nakikita po kung tayo po ay nagsasalita or nag-smile. And then, yung mga kailangang pastahan, yung mayroon ng mga butas-butas na konti, palaki na yung butas, palagyan na po natin ng pasta before dental examination para hindi po tayo ipakomply na pastahan yan, para hindi po tayo mag-double effort, pabalik-balik. Okay, gawin na po ninyo yan. At sabay na po din ninyo yung tinatawag na dental cleaning. Okay? Yung akin lang po, based on experience, tips kung paano po mas malaki ang chance natin na may pasa yung dental examination. Again, maraming salamat po. Ayaw ay nakatulong pong video nito sa lahat po ng mga first-time applicants at sa mga future applicants. Good luck and laban lang po.